Sen, derechahan na pong tanong, totoo bang may posibilidad ngang bumalik bilang chairman ng Blue Ribbon Committee si Senator Ping Lacson? Yes, magkausap kami just a couple of days ago at before that, nag-uusapan na rin namin yan sapagkat nararamdaman ko rin na meron siya mga unfinished business doon. At yung clamor ng ibang mga kasamahan namin, yung clamor din ng mga publiko na naririnig ko, tinanong ko sa kanya, sinabi ko sa kanya, apparently nakakarating sa kanya. So at this point, I think it's a yes. And definitely, magkakaroon kami ng pagpupulong ng Blue Ribbon Committee, yung meeting lang muna, and then we will be discussing that further. But I was hoping that we could do it this Monday, pero kung kulang ang membership namin, we'll move it to another day. Yes, I think it's very positive at this point. Positive meaning yes, yung yes po ba ay sigurado nang tatanggapin niya at babalik? 99%. Ano po ang naging 99%? So yes na po yon, SP. Ano po? Yes na yun, yes na yun. Kailan po inaasahan ang pagbabalik o muling pag-upo bilang chairman ng Blue Ribbon Committee si Senator Ping Lacson? We'll probably do it in a caucus, but by November 10, we can make it official. By November 10. Puntahan ko po kasi maraming naghihintay, SP, dito po sa hearing, ang tagal ng tahimik ang Blue Ribbon Committee dito po sa isinasagawang hearing on flood control projects. Marami po ang nabitin. Kailan ho ba ang susunod na pagdinig? At by the time na magkakaroon na muli ng pagdinig, ay aasahan ba na si Senator Ping Lacson na muli ang makikita natin doon, nauupo? Most probably, and probably we would be holding it the second week of November. Kasi November 10 ang balik namin eh. Unless we decide, or they decided, he decides to do it earlier, like after November 11, ganyan, o 12. Puntahan ko rin po yung iba pang issue. Ano po ang epekto nito sa ongoing investigation sa flood control anomalies ng posibleng pagbabalik ni Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee? Wala naman po masyado, no? Kasi wala namang nangyaring hearing habang nung siya po'y bumitiw. Oo nga, pero kailangan ito mas lumaganap pa eh. Ako tingin ko, isa yun sa mga dahilan kung bakit naisip ni Senator Lacson na tanggapin uli yung yung alok na siya'y magbalik. Sapagkat ito, it's not confined to flood control. It should not be confined to flood control. Yes. It should be confined to any projects or projects not only of the DPWH but also the Department of Agriculture, the Department of Education, ang daming mga Department of Health, yung sa PhilHealth and all that. Maraming dapat pang imbestigahan ng Blue Ribbon, hindi lang itong flood control. Ito, malapit na to, malino na to, may mga sasampa ng kaso. Hopefully, within the next week or so, may mga kaso na may file ang ombudsman na ang Department of Justice, I should say. Pero may mga dapat pang ibang talakayin eh. Tingin ko, mabigat talaga magiging trabaho ng Blue Ribbon. Kaya nabuti na rin nakaisip si Senator Lacson na tanggapin. It's more of talaga, SP Soto, it's the system. Kailangan makita para makita ng Senate at ng Kongreso kung paano babaguhin yung sistema. Because like what you said, it's not just the flood control projects. Actually, posibleng lahat ng proyekto sa pamahalaan ay may lusot, may flaw sa system at lahat ay nagkakaroon ng kickback. Correct. At saka ang nangyayari dyan, kung kukunti nung araw, paunti-unti, natotolerate, lumalaki, hanggang sa pumutok eh. Pagdating nitong mula nung mga, tingin ko, lumala ito just about the pandemic eh. Yung panahon ng pandemic, bago mag-pandemic and thereafter eh. Para bang,
Ewan ko, parang doon lumala eh. Doon talagang pati budgeting, pati listahan, pati ganun. Ako tingin ko lumala eh. 3 taon kaming nawala sa pwesto, pero yung 3 taon na nawala kami hindi maganda yung mga naririnig namin na mga kwento sa amin.